Resigned Congressman Zaldico's passport now canceled. That's according to the President Marcos himself. That story and more from mobile journalist Julie Baiza. Julie, tell us about the report of the President na mainit-init pa raw. Yes, Lord, nanunsyo nga ngayong hapon ni Pangulong Bongbong Marcos na kanselado na ang pasaporte ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Inatasan na raw ang Department of Foreign Affairs pati ang PNP na makipag-ugnayan sa mga embahada ng iba't ibang bansa para tiyakin na hindi maaaring magtago doon si Ko. Kung makakarating naman daw ay maipauuwi din siya pabalik ng Pilipinas. Una dyan na nagkaroon din ng press briefing dito sa Malacanang kung saan ipinaliwanag naman ni Palace Press Officer Claire Castro na nagbabagong political landscape at pag-abuso daw ng ilan. Yung dahilan kaya't hiniling ng Pangulo sa Kongreso na gawing prioridad ang anti-dynasty bill. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nais daw ng Pangulo na lumakas yung kapangyarihan ng taong bayan sa pagpili ng mga opisyal na magsisilbi sa gobyerno at maging patas yung sistema. Kakayahan daw dapat yung tinitingnan ng mga botante at hindi yung apelyido ng kandidato. Pag-abuso rin yung dinahilan ng palasyo kaya't isinama sa priority measures yung Party-less System Reform Act. Sa halip daw kasi na marginalized sector yung naire-represent ng party list, nagagamit pa raw yan ng ibang politiko. Kaya't ang bilin ng Pangulo, linawin dapat yung definisyon ng dynasty at saka ng marginalized. Sinagot din ni Castro yung pagpuna ng ilan kung bakit hindi pa sinertify as urgent ng Pangulo yung apat na panukalang inanunsyo kahapon. Ang sabi ni Castro, malinaw daw na nakasaad sa konstitusyon na maaari lang mag-certify as urgent ang Pangulo kung may public calamity o may emergency. Pero hindi naman daw yan nangangahulugan na hindi sincere si PBBM sa pagpapapasa nitong mga nasabing panukala. Lord, Pauline? Marami kasing tumutulig sa na, kumbaga si Pangulo mismo nagsabi na mukhang imposible yan makapasa pero itong dapat mga priority bill supposedly hindi sinertify as urgent, ano? So parang ang bola ay iniiwan or parang tinotoss back sa Congress. Pero okay, may sinabi ba ang palasyo tungkol sa nagbabalitang cabinet shake-up, no? May siguro 3 o 4 na mga nababalitang sisibakin daw at papalitan ng mga cabinet secretaries, Julie. Kaya lang, Lord, lumabas yung isang ulat na sinasabi nga na on the way out na sina DICT Secretary Henry Aguda at saka si DepEd Secretary Sani Angara. Ang sabi kanina ni Castro, itinatanggi nila yan, denied daw dahil kahapon lamang kasama pa daw sa LEDAC meeting yung dalawang opisyal, si Aguda at si Angara. At parehas pa nga daw na nag-present ng mga plano at mga tutunguhin ng kanilang pinamumunuang ahensya. No? Tinanong naman kung meron pa bang possible shake-up o mga pagbabago sa gabinete. Sa ngayon daw, wala namang impormasyon na naibibigay kay Castro. Doon naman sa cabinet, sa mga miyembro ng gabinete ng Pangulo, kung kumusta yung assessment ng Pangulo, lalong ngayong patapos na yung isang taon, kontento pa raw si PBBM sa ginagawa ng kanyang mga cabinet secretaries. Hanggat nandyan nga raw sila sa pwesto, buo pa rin yung tiwala ng Pangulo sa kanila. May sinabi rin ng palasyo tungkol doon sa sinabi ni Senador Robin Hood Padilla kay Bato de la Rosa, advisor, ay wag daw susuko sa mga dayuhan. Ang sabi nga ni Castro kanina, ang dapat daw na payo para kay De La Rosa sumunod sa batas at kung may mga ilalabas man daw o may alam na warrant of arrest, tumalima sa kung ano yung sinasaad ng batas. So technically, sumuko ka kung sumurrender ka, kung ano yung isinasaad ng batas laban sa'yo. Yun yung sinasabi niya na dapat maging payo, kumbaga, para kay Senator De La Rosa. Well, Julie, ang Kongreso magiging busy this weekend. Tatalakay na nga nila sa BICAM yung ating budget. Pero may sagot din ba ang palasyo kung isa-certify as urgent ni PBBM ang General Appropriations Bill or ang GAB? Pauline, kasi halos taon-taon historically talagang sinecertify as urgent ng Pangulo yung General Appropriations Bill o GAB. Pero this year, hindi nga daw yan gagawin, sabi ni Castro, kasi patapos na rin naman daw yung Kongreso at ito nga, papasok na rin naman yung magiging yung BICAM. So matatapos naman at plano daw or target na maisumite sa Pangulo yung enrolled bill ng GAB before Christmas. So malapit na rin naman daw yan. Okay, ano naman ang reaksyon ng palasyo tungkol doon sa pagpapaalam ni Representative Paulo Duterte na
siya raw ay bibiyahe sa at least 17 countries, ano? Including Hong Kong at napakarami pang ibang mga bansa, too many to mention. Ano ang hirit dyan ni Auntie Claire natin? Lord, naniniwala si Auntie Claire, si Jose Castro na na dapat daw kapag since ang isang public servant ay nagsisilbi sa bayan, dapat din daw na maipaliwanag o malaman sa kanyang constituents or nitong si Congressman Pulong yung magiging dahilan or magkakaroon ng paliwanag yung paglabas niya ng bansa kasi more than or almost 2 months nga din yung magiging bakasyon niya, kaya't mahalaga na masasabi yan sa kanyang constituents. Pero other than that, wala naman ang ibang sinabi si Yusek Claire. Ang sabi na nga lang niya, magbabakasyon siya, may pera siya. So, ipaalam na lang daw sa constituents yung kanyang plano. May pera naman pala eh. Oo. Okay, doon naman sa 1 billion peso supposedly budget na hindi nagamit ng MMDA noong 2024. Ito ba'y pwedeng gamitin natin sa, ano bang pwedeng gamitin sa MMDA? Constitutional ba yan muna? Oo. Pwede bang gastusin yan para mawala yung traffic sa EDSA? Kanina ang sabi ni MMDA Chair Artes, yung hindi daw kasi lahat yan for traffic management. Meron daw dyan na para din naman sa flood control and other projects. But doon nga naman sa usapin na underutilized, unutilized yung nasabing pondo, tinitiyak naman daw ngayon ng DPWH na maayos or maipapatupad na lahat ng proyekto ng gobyerno sa tamang oras at nagagawa nga yung mga proyekto after nga ang punahin ng COA yung naturang 1 billion na budget. Flood control ka mo. Kulang na kulang pa tayo sa flood control projects dito sa Pilipinas. Julie, ikaw ba'y nag-perform sa Malacanang Press Corps Christmas Party? Nagsayaw at ginaya si Yusek Claire. Ay, dapat mapanood natin yan. Buti nagalit si Yusek. Videos or it did not happen? Nagbabaw ako sa kanya after. Ayun. Markado. Natuwa naman. Markado ka na. Sana. Alright. Nako, maraming salamat ko. Wala ng tanong ating Tita Pao. Thank you sa ating mojo sa Malacanang, Julie Baiza.